Okay, simulan na siguro tayo sa ating gawain. Hindi ka kasama tayo? Okay, simulan tayo mawit. Mawitin natin yung mawit tayo sa Diyos. Sa amin pa sa banal mundo, buhay ko'y hain sa'yo. Kung kaya't sa pulin mo, ngalan mo'y itataas. Sa himig mo, Diyos, awit ng pagsamba, alay sa'yo. Minsan pa sa aming pagdulong. Sa aming pagdulong, sa banal mundo, buhay ko'y hain sa'yo. Kung kaya't sa pulin mo, ngalan mo'y itataas. Sa himig mo, Diyos, awit ng pagsamba, alay sa'yo. Kaya ano pa yung chairman sa panimulang panalangin? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Dumadalangin kami sa iyo, umaarap. Panginoon, ano man po aming nasabi, nakasakit kami man o nakapagsalita kami hindi maganda sa aming kapwa. Lord, patawarin mo kami. Patid mo ang bawat puso namin. Nandito kami sa iyong harapan, Panginoon. Na mag-aaral kami sa iyong salita. At bigyan mo po, Panginoon, ang karunungan ng tagapagsalita ko, Diyos. Na kami lahat ay makinig at maayos na ang lahat ng bagay nito ay amin. May apply sa aming pamumuhay namin sa pang-araw-araw ng buhay ko, Diyos. Lalo, Panginoon, ang aming panampalataya, ikaw ang Diyos na kasama namin. Sa bawat pamilya namin, nasaan ba sila, ingatan mo po sa oras na ito, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na wala kami magagawa kung malakas ang buhay namin. Lalo, Panginoon, ang aming kalusugan. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Sa buhay na to, Lord, salamat. Alam namin, O Diyos, na natapos na mag-isang taon. Napapasalamat po kami sa iyo, Panginoon. Hindi namin kayang tumbasan ang aming pasasalamat. Tunay na napakabuti mo po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, tayo balik sa Panginoon. Pupuri ka sa awitin, pupuri ka sa tinig. Pupuri ka sa bawat sandali. Pagsamba iaalay, buhay ko ay ibigay. Pag-ibig mo'y walang hanggan.
pag-ibig mo ay laging sapat. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula noon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Ang lakas at buhay sa'yo ay alay mula noon at magpakailanman. Mula noon at magpakailanman. Mula noon at magpakailanman. Tuloy mo natin purihin ng Diyos sa ulit tayo sa ating kanya to worship the Lord. Purihin ka Panginoon sa gabi nito, Diyos. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Minsan pa kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat na ako'y iyong tinatawag at binigyan mo pa ng himig at tinuruan mong umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit at pagsamba sa'yo lamang iaalay. Jesus, isang pa kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat na ako'y iyong tinatawag at tinurubig mo
makita ng mga papuling awit po ito, O Diyos. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin ang dakilang pangalan sa lugar ito, O Diyos. Kaya Ama, salamat sa mga awiting ito, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga awiting ito, Lord, ay napupurihan ka namin, nasasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan sa mga bagay na hindi namin nakikita o naihipo man, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Dalangin namin, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, na wala kaming ibang itataas sa lugar po nito, Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoon. Kaya salamat sa lalabing naming oras, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na nagsasabi ng Amen. Hindi kasi emergency worship. Hindi ko na ako nabanggit. Kasi may pasto bago. Dapat kasi natapili yung sekretary. Oo, hindi ka na padala ng memo. Yan, no? So, purihin ng Diyos. God is good. Amen. God is good. Amen. Pag sinabi natin God is good, all the time. Yes. Amen? God is good. All the time. All the time, God is good. No? So, sa lahat ng oras po, ang Diyos ay mabuti. No? Kaya sa gabing ito ay meron bang gusto mo na magpasalamat sa Panginoon bago tayo darako sa salita ng Diyos? Okay, nagpapasalamat ako ng isang taon. Binigyan tayo ng kalakasan. Anumang bagay na dumating, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na lalalampas ang buong Amen. problema. Lahat ng bagay na sinabi naman niya, kundi hindi niya magbibigay kung hindi natin kaya. Mama. Maraming pong salamat. Kaya babalik ko sa Panginoon, thanks God. Salamat sa Diyos. Amen. No? So, purihin ng Diyos kay Kagawad Maribel. Pwedeng po Panginoon ang salamat dito. Panginoon sa buhay ko na hanggang ngayon binibigyan mo ko ng kalakasan. Lahat ng mga biyaya Panginoon na tatanggap nandito at po. Salamat po sa inyo. Lahat po ng kalusugan ng aking pamilya. Salamat po Panginoon. At kahit na paano Panginoon, kahit na marami ang pinagdaanan ko nung nakakaang taon. Pero ito, Panginoon, nakatayo pa rin ako umaasa sa iyo. Kumakapit pa rin ako Panginoon sa iyo. Amen. Dahil alam ko, Panginoon, na binibigyan mo ko ng kalakasan. Binibigyan mo ko ng wisdom para maunawaan ko, maintindihan ko kung ano mga nangyayari sa akin. Dahil alam ko, Panginoon, na hindi mo ako bibigyan ng problema na hindi ko kakayanin. Yan po, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya at mga pagpapala, Panginoon, binibigyan sa amin dito sa aming barangay. Maraming salamat po. Ingatan po ninyo ang aming barangay, okay, Panginoon. At patuloy po ninyo na bastusan sa lahat ng sulok ng aming barangay. Amen po. Amen. No? So, purihin ng Diyos. Kay Sister Inday, iba siya yung magpasalamat sa Panginoon. Una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon Ay, karap sa siya aming Inday. barangay chairwoman dito sa Barangay 105. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil kung hindi sa kanya, Panginoon, yung nararamdaman ko ngayon, siya lang po nakakali sa akin. Kaya malaking bagay sa akin ang mga taong nakakatulong sa akin, una sa pamilya ko. Hindi po ako sumusuko dahil nandiyan kayo. Lagi niyo akong ginagabayan. Salamat, Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Kahit anong pagsubok Hallelujah. yung sa akin, kapit lang ako. Hindi ako nagpapabayarin sa sarili ko dahil nagsusolo rin ako sa buhay. Ako ang bumubuhay sa sarili ko dahil may mga problema ko sa mga anak ko. Awa ng Diyos, isa-isa sila pong medyo nagkakaroon na ng panibagong buhay. Malaking bagay po kayo, lalong-lalo sa chairman namin dito sa Barangay 105. Naging matatag lang talaga siya. Sa dami na ng problema dito sa lugar namin, sunog, anuman mga sa kuna nga dumarating, nakakayanan niya. Salamat po. Amen. No? So, purihin ng Diyos sa buhay ng aking kapatid. Baka meron pa. Ikaw, bakit siya magpasalamat sa Panginoon? Okay na? Okay, no? So, sa gabi nito ay darako na po tayo sa salita ng Diyos sa loob po ng ilang minuto. Ang ating po pag-aralan sa gabi nito ay patungkol sa ecclesiology. No, ecclesiology na sa pag-aaral sa theology, ang ibig sabihin ng ecclesiology, ito ay pag-aaral patungkol sa simbahan, no? Patungkol sa simbahan, no? So, yan ay pag-aaralan natin, yung ecclesiology na pinag-aaralan, ito ay patungkol sa Biblia. So, bago yan tayo, bago muna
saglit mo tayo, humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, Diyos, kami po ay humingi sa iyo ng gabay at patnubay na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita na sa pamamagitan ng mga salitang ito, Diyos, ay maintindihan po namin at maunawaan at aming pag-aaralan patungkol sa ecclesiology, O Diyos, na ito ay pag-aaral patungkol sa simbahan, Panginoon. Kaya purihin ka, O God, samahan niyo po kami at inangkin namin yung gabay at patnubay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na siyang tagapagturo namin sa gabing ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay ibig po sabihin ng ecclesiology sa terminong theology yung pag-aaral na ang ibig sabihin ay pag-aaral patungkol sa simbahan. Ang salitang ecclesiology ay nagmula sa dalawang salitang Grego na nangahulugan pagtitipon at salita. Pinagsama upang nangahulugang pag-aaral patungkol sa simbahan. Ang simbahan ay kapulungan ng mga mananampalataya kabilang sa Diyos. Ang ecclesiology ay napakahalaga upang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya dito sa mundo. So tinutulungan tayo ng ecclesiology na maunawaan ang papel ng simbahan at ang papel natin sa simbahan. Itinuro nito sa atin ang tungkol sa mga ordinansa ng simbahan, kung paano pipiliin at balangkasin ang pamumuno ng simbahan at kung ano ang dapat gawin ng simbahan tungkol sa mga mananampalataya. Sa pagsamba, pagdidisipulo at sa mga hindi rin mga mananampalataya. Ang ministeryo at ebanghelyo, ang pangunawa sa biblical na ecclesiology ay malaki ang maitutuwid sa marami sa mga karaniwang problema sa mga simbahan ngayon. Higit sa lahat, dapat natin maunawaan na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. At ang bawat isa sa atin ay may tiyak na tungkulin sa loob ng katawan ni Kristo. So dito makikita natin ang ecclesiology sa ang mga pinag-aaralan dito, ang mga itinuturo dito ay patungkol nakapokus ito sa simbahan. So una, ang mga katanungan patungkol sa simbahan, what is the church? Na ano nga ba ang simbahan? So maraming tao ngayon ang nakakaunawa sa simbahan bilang isang gusali. Ito ay hindi biblical na pangunawa sa simbahan. Ang salitang simbahan ay isinaling sa salitang Grego na ang tawag nito ay ekklesia. Ekklesia, no? Ang simbahan, tinawag itong ekklesia na binibigyang kahulugan bilang isang kapulungan o mga tinawag ng Diyos o mga mananampalataya. Ang ugat na kahulugan ng simbahan ay hindi isang gusali, kundi ang mga taong nanampalataya sa Diyos. Nanampalataya sa Diyos. Na kung saan kapag tinatanong ang mga tao kung anong simbahan ang kanilang dinadaluhan, karaniwan nilang kinikilala ang isang gusali. Sinasabi sa Roma chapter 16 verse 5, ikamusta rin ninyo ako sa iglesia na nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mga mahal kong kaibigan na siyang unang mananampalataya kay Kristo noon sa Asya. So, batiin ninyo ang simbahan na nasa kanilang bahay. Tinukoy ni Pablo ang simbahan sa kanilang bahay ay hindi isang gusali ng simbahan, kundi isang katawan ng mga mananampalataya. Kaya ang simbahan ay katawan ni Kristo kung saan siya ang ulo. No, sinabi doon sa Ephesians chapter 1, verse 21 hanggang 23, sabi niya, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Ang iglesia ang katawan at ang kapuspusan ni Kristo na siyang namang
pumuno sa lahat ng bagay. So, iniligay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan o sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang mga paa at tainga ang siyang maging ulo ng lahat ng bagay para sa simbahan, na siyang kanyang katawan. Ang kapuspusan niya na pumupuno ng lahat ng bagay sa ilalim ng sa lahat ng paraan. Ang katawan ni Kristo ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa pagbabalik ni Kristo, sa Biblia, maaari nating ituring ang simbahan sa dalawang paraan, bilang pangkalahatan simbahan o bilang lokal na simbahan. So, sa Biblia mayroong tinutukoy na mayroong pangkalahatan na simbahan at mayroon din namang lokal na simbahan. Ang universal na simbahan ay binubuo ng lahat saan man na may personal na kaugnayan kay Hesukristo. So, ibig sabihin, ang pangkalahatan ng simbahan ay binubuo ito ng lahat ng mga mananampalataya na mayroon kaugnayan kay Kristo. Sapagkat tayong lahat ay binautismo sa isang espiritu, sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binigyan ng isang espiritu upang inumin. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 hanggang 30, ang sabi niya, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, kahit binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito ay bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit, ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman na masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina ang siya pangang kailangan. Kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang iayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaano marangal upang hindi magkaroon ng pagkakababahagi at sa halip ay magmamalasakitan sa isa't isa. Kung nasasaktan natin ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya nga, lahat ng isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ang mga apostol, ikalawa, ng mga propita, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpapaliwanag ng mga wikang ito. Kayong lahat, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila.
Kaya sinasabi ng talatang ito na ang sinamang naniniwala ay bahagi ng katawan ni Kristo at tumanggap ng Espiritu ni Kristo bilang katibayan. Ang lahat ng nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus ay binubuo ng pangkalahatan simbahan. No? So, ang pangkalahatang simbahan, ito yung sinabi ni Jesus Christ. Sa John chapter 3, verse 7, ang sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak na muli ang isang tao kung matanda na? Kung matanda na, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sumagot naman si Jesus, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay ipanganak na muli. So dito ay pinakikita yung pangkalahatan na simbahan. Na ang pangkalahatan na simbahan, kapag ikaw ay naipanganak na muli, ang tawag doon ay born again. Born again. Kaya lahat ng simbahan may kanya-kanyang pangalan, pero kapag tinanong mo sila, ikaw ba ay born again? Ako ay born again. Ibig sabihin, iisang ating pinaglilingkuran, walang iba kundi si Kristo. Kaya hindi tayo magkaiba. Yan ang tinatawag ng pangkalahatan. Kaya sabi doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 17 hanggang 18, sabi niya, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So dito makikita natin yung tinatawag na universal. Na ang universal, ito yung pangkalahatan ng mga mananampalataya kung sinasabi mong ikaw ay born again. Dahil hindi ka pwedeng maging born again kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka sumampalataya kay Kristo. Kaya ikaw at ako, bagamat ibang simbahan mo, ibang simbahan ko, dahil born again ka, born again ako, tayo ay nagkakaisa. Ang tawag doon ay Universal Church. Universal Church. Pangkalahatan. No? Kaya, ang nagsasabing hindi siya born again, ibig sabihin wala pa siyang personal na relationship kay Kristo. Wala siyang relasyon kay Kristo. Bakit? Kasi nga, sabi niya, ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, nakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus Christ, lahat ay kailangan maipanganak na muli. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan maipanganak na muli. Ibig sabihin, doon ay makikita yung church na pangkalahatan na tinatawag na universal. Kaya ito ang universal na simbahan ay binubuo ng lahat. Sana may personal na kaugnayan kay Hesus Kristo. Ang salitang born again, ito ay universal na simbahan na binubuo ng lahat ng mga mananampalataya na nakipag-isa at tumanggap kay Kristo. Kaya ang tawag sa kanya ay born again. Kaya kung tanong mo yung tao, pag hindi siya born again, ibig sabihin, wala pa siya doon sa pangkalahatan na church. Pangalawa, last, ang lokal na simbahan. So mayroon tinatawag na lokal na simbahan. Sabi doon sa Galatia chapter 1 verse 1 hanggang 4, mula kay Pablo na hinirang na apostol hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Kristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na narito ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galatia. So doon makikita natin na ang bawat lokal ay may kanya-kanyang simbahan. Halimbawa, pangalan ng simbahan namin ay Disciple of Jesus Christ. So, yun ang tinatawag na lokal na simbahan. So, membro ka lang ng Disciple of Jesus Christ. At halimbawa, kung ano man simbahan, o dama GIL, o ano man yan, so, ibig sabihin niyo yung mga lokal. Ngayon, magiging universal yan kapag tayo ay tinatawag na born-again Christian. No? Kaya na tinatawag na born-again Christian. Kaya sinabi ni Pablo
na isang apostol at lahat ng mga kapatid sa kasama ko sa mga iglesia sa Galacia, dito makikita natin sa lalawigan ng Galacia ay maraming simbahan. Meron silang lokal na ministeryo at nakakalat sa buong lalawigan. Sila ay mga lokal na simbahan. Ang simbahang Baptist ay lokal na simbahan. Ang simbahan na Lutheral ay lokal din na simbahan. Ang bawa, Iglesia ni Cristo. Yan yung mga lokal na simbahan. Ang pangkalahatan na simbahan, yung nagkakatipon tayo na tayo ay nagkakaisa, na tinatawag natin na tayo ay bagong nilalang. Anong bagong nilalang? Kasi nga, muling binuhay ng Diyos ang iyong espiritu. Kasi ang tao binubuo sa body, soul, and spirit. Nung magkasala ang tao, namatay ang kanyang espiritu, kaya nabuhay lamang sa kanya yung body and soul. Nung patay pa kanyang espiritu, wala siyang pananalig at panampalataya sa Diyos. Wala siyang pagnanasa sa mga bagay na spiritual. Kasi nga, ang mga bagay na spiritual ay para lamang doon sa namumuhay is spiritual. Kaya, kailangan mong may panganak na muli. Paano ka may panganak muli? Kailangan makipag-isa ka kay Kristo. Kaya maisisilang, mabuhay muli ang iyong espiritu. Kaya ngayon, nagugutom ka na, hindi lamang sa pagkain, kundi sa salita na ng Diyos. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Bakit born again? Kasi dati buhay ang iyong espiritu. Namatay lang yan dahil sa kasalanan nung nagawa ni Adan at ni Eva. Kaya nung si Kristo ay pumarito dito sa mundo, kailangan niyang buhayin ang mga taong namatay sa espiritual. Kaya ngayon, nung tumanggap ka kay Kristo, ikaw ngayon ay bago nan nilalang. Ang tawag sa iyo ay born again Christian. Kaya kapag hindi mo pa sinasabi, ako ay born again, sinasabi mo, ako ay Katolik, ako ay Iglesia ni Cristo, ako ay dating daan, pero kapag tinanong ka, born again ka ba, sasabihin mo hindi. Ibig sabihin, mayroon ka lang relasyon doon sa lokal na simbahan. Wala ka pang relasyon sa pangkalahatan na simbahan, na ang pangkalahatan ng simbahan ay yung pananampalataya mo at pakipag-isa mo kay Kristo. Doon mo malalaman na sila ba ay makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil sinabi ni Krisas, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang nagsasabi na hindi pa siya born again, ibig sabihin, wala pa siya personal na relationship kay Kristo. Kaya hindi pa nabuhay ang kanyang espiritu. Hindi pa buo ang kanyang pagkatao. Hindi pa buo. Mayroon pang kulang sa kanya. Anong kulang sa kanya? Ang kanyang buhay is spiritual. Kaya sa atin na mga born again Christian, buo na po ang ating pagkatao. Mayroon na tayong body, soul, in spirit. Dalawa na ang nagugutom sa atin. Nagugutom ang ating body and soul sa mga bagay dito sa mundo, at nabuhay ng ating espiritu, nagugutom na rin ang ating espiritu sa salita ng Diyos. Kaya meron tinatawag na pamumuhay is spiritual. So, purihin ng Diyos sa gabing ito, nawa ay napagpala po tayo sa kanya pong mga salita na pag-aralan po natin ang tinatawag na ecclesiology. Ang ibig sabihin ng ecclesiology, pag-aaral patungkol sa simbahan. So, purihin ng Panginoon, tayo po imawit sa Diyos. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tugihan. Dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panig mo at sasamba sa'yo, O Diyos.
Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na pinagkaloob niyo po sa amin sa gabi ito, Diyos, sa iyong pagtuturo patungkol sa sociology, Panginoon, na ibig sabihin ay pag-aaral patungkol sa simbahan, Panginoon. Alaman po namin, O Diyos, ng simbahan na hindi gusali, Panginoon. Hindi building, kundi ang simbahan, Panginoon, ay walang iba, kundi ang bawat taong nanampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya purihin ka sa gabi nito, O Diyos. Pagpalayo po ang lahat na narito na sila'y nakarinig ng iyong mabuting balita na ito'y naging pagkain ng bansa sa amin, pagkain ng aming Espiritu, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga Espiritu, Diyos, kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar ng lugar, di saman sa amin, ay wala na pahamak. Ay ganun din, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanya mga tahanan na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan. At ang ngayong kapayapaan sa lugar ng lugar ay patuloy na manatili at patuloy na maramdaman ang iyong presensya at patuloy na maghari ang iyong kapangyarihan sa lugar po ito, God. At patuloy na ipagkaloob po ang pangailangan financially, materially, spiritually, at higit sa lahat, kalakasan ng aming pagkatawang pisikal na ginagamit namin habang kami ay narito sa mundong ito, Diyos. Kaya purihin ka, pinagkakila ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito sabi ng Amen. Okay, God bless. Yo, meron tayong meeting. Iting mo na, iting mo na, iting. Meeting, Ano si kabayan ng tao?